Nagniningning kayo. Hallelujah. Mga bituing nagniningning. Praise the Lord. Hallelujah. Yung message natin ngayon, sabi sa akin ng Lord, pamagatan mong the light that brings treasure in my heart. Amen? Yung ilaw o yung liwanag na nagniningning, magbibigay ng treasure sa buhay mo. Amen. So balikan natin yung salita ng ating Panginoon. No? Sa John chapter 1 verse 1. Sabi riyan, in the beginning was the Word. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. In the beginning, in Genesis chapter 1 verse 2, walang form ang mundo, ang earth. Total darkness. Kaya inumpisahan ko rito sa John chapter 1 verse 1, no? Kasi para ipakita sa atin kung paano tayo nagkaroon ng liwanag sa ating buhay. Amen? Sabihin mo sa katabi mo uli, nagniningning ka talaga. Kasi ang liwanag na nagmumula sa Diyos ay hindi nakikita yan physically. Amen? Kaya ang prayer ko ngayong hapon na ito, the Lord will going to open your spiritual eyes and you will hear His voice spiritually. Kasi madaya yung paningin na yan eh. Sa Genesis chapter 3, si Eva at si Adan, dinaya sila ng devil. They were deceived. At nag-disobey sila because of the deception of Satan. Yung sinalita ni Satan, pinakinggan ni Eva. At noong sinunod niya ang temptation ni Satan, then na-open ang kanyang eyes. Sabi ni Eva, ay, nakahubad pala ako. Hindi, walang ganun sa Bible. Nagtakip sila ng dahon. Amen? Pero the truth, na-open yung eyes nila sa beauty ng mundo. Amen? Kasi spiritually blinded sila actually, no? Tawag dito, not spiritually, kundi blinded sila sa mundo nung sila ay nilikha ng Diyos. But they are spiritually, clear ang vision nila. Amen? Bakit? Kasama nila ang Diyos. May light pa na nakikita sila. But because they disobey the word of God, doon nagsimula ang darkness. Pero nakakita sila. Amen? Nakita nila yung katabi mo, ang ganda-ganda mo, ang pogi-pogi mo. Tingnan mo nga, yung katabi mo, sabihin mo, ang ganda-ganda mo. Sa lalaki, ang gwapo-gwapo mo. During that time, dalawa lang sila, si Eva at si Adan lang. Wala pang pangit sa mukha nila. Amen? Tama? Because God created them perfect. Ang nagpapangit lang sa itsura ng tao ay ang tao. On their own standard. Tama, mali? So, walang pangit na ginawa ang Diyos. Everything is good.
And nung ginawa niya ang tao, it is perfect. Because God created human being according to His image and likeness. Amen? Walang itsura actually. Pero ang image niya, yung kanyang sarili at yung likeness niya na malinis ang puso ng Diyos. Amen po ba? Kaya yung, ano mga sa John chapter 1 verse 2, ayan, basahin nyo. The same was in the beginning with God. So, yung salita niya, the same in the beginning with God. And verse 3, what is it? All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So, all things, sabihin nyo, all things were made by Him. Without Him was not anything made that was made. Lahat ng nakikita nyo, ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. At yan ay ginawa para sa Kanya, hindi para sa atin. Amen? Yang katabi mo, hindi para sa iyo yan. Sabihin mo, hindi ka para sa akin talaga. Para sa Diyos ka. Amen? Para maglingkod ka sa Lord. Kaya ka ginawa para paglingkuran mo ang Kanyang salita. Ayan ang ginawa ng ating Panginoon. Nung siya ay nilikha ng Diyos by the Spirit, pamalit noong Adan na ginawa niya sa alabok. That's why those who believe in Jesus Christ will not perish, but will have an everlasting life. Yung everlasting na yun, nagniningning yun, parang bituin. Walang ningning. Hindi, bituin kang nagniningning. Actually, kung science ang babasihan natin, yung mga bituin na yan, wala namang liwanag eh. Sino rito nakapunta na sa Mars? O Jupiter? Pluto? Mercury? Di ba nakikita natin, no? Mercury drug. Hindi, nakikita natin yung mga stars. Pero, walang liwanag yan actually. They depend on sun. Kaya sila nagliliwanag. Ngayon, gayon din ang buhay natin. Kapag ang buhay mo, sasabihin mo, marami kang pera, nagliliwanag ka sa mundo, hindi, totoo yun. Mamamatay ka rin at iiwanan mo lahat ng pera na yan. Lahat ng kayamanan na yan, kahit na may jet ka, kahit na meron kang ginawa ni Elon Musk, no? Lahat yan. Tumanda ka lang, kasing edad ko, mawawala na rin yan yung 1940, nasasakyan o 50. 1960 na minana mo pa sa mga ninuno mo, mawawala rin yan. Amen? So, all thing is made, not for us, but for Him. For Him to be glorified. Balik mo nga sa lagay mo nga doon sa the light. And the light shines in the darkness, but the darkness has not mastered it. In John chapter 1 verse 5. The light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. Sabi rito, it not mastered. No, hindi niya minastered yung ilaw na yon. Why? Because the light really is great light. Hindi yung light lang ng sun or ng moon. Ang tinatawag dito o sinasabi ritong light ay yung luminous na nagmumula sa Diyos. Amen? So, yan po, no? The light
shines on in the darkness, but the darkness has not mastered it. Okay. Bigyan ko kayo ng example about the light, no? Meron akong ginawa rito sample lang. Amen. Hindi na. Okay? Nung tayo ginawa ng Diyos, ganyan ka, ito yung, imagine this bottle is your body. Amen? Imagine ninyo. Now, may espiritu o may soul sa loob. Because our body is composed of, ang tao, human being is composed of body, soul, and spirit. Okay. Suppose this is the body who doesn't have Christ. Wala siyang Christ. Ganyan po itsura niyan. Nabuksan ang kanyang isipan sa mundo. He has the body and he has the soul. Now, yung espiritu ng mundo, bata siya na niluwa ng kanyang nanay, wala pa siyang muwang. But, doon sa pamilya, nag-aaway ang nanay at tatay niya, pumasok sa tenga niya, nakita ng kanyang mata, tapos may mga foul na amoy, inamoy niya ng inamoy, no? Bata pa siya, nagkaroon na ng yung heart niya, ito yung heart, kunyari, yung heart niya, nadumihan yung soul. Kasi yung soul natin, it is the emotion, yung umiiyak, yan yung nakakaramdam ng sakit, yan yung nag-e-express kung ano yung nasa loob natin, hindi yung physical body nyo. Yung emotion, yung soul. Kaya, mas masakit, di ba, kapag nasasaktan ka. Ngayon, lumalaki ka ng lumalaki, ganito ang nangyayari. Pumasok ka sa school, may barkada ka, mayaman, nainggit ka. Now, nag-desire ka. Amen? Ng mga magagandang bagay, kaya lang makamundo. Amen. Tinuruan ka ng mga barkada mo, uminom, magsinungaling sa magulang, lumaban, nagrebelde, lahat yan natutunan natin dito sa sanlibutan. Ano nakikita nyo ngayon? Padilim ng padilim ang ating puso. Kasi lahat ng reaction na ginagawa mo, it came from this world. Ang narinig mo, ang nakikita mo, ang nalasahan mo, ang naramdaman mo. So anything na sinasabi ng mundo, mali yan, tama ka, magre-react ngayon, ang puso mo, magagalit ka. Bakit? Ayaw mong maging mali ka. Kasi alam mo, tama ka. Tama? Kasi kahit magulang mo, hindi mo susundin. Kaya ang mangyayari niyan, halo-halo na yan sa loob ng puso mo, magiging madilim na ang kapaligiran. Sabi nga ni Freddie Aguilar, madilim ang iyong paligid. Hating gabi walang hanggan. Di ba? Napakadilim. Bakit? Because you are already polluted with the world. Kaya yung Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. Full of grace and truth. Yung glory niya nandoon. Kaya kapag sino man, John 1:12, kung sino man ang nag-accept sa Kanya at nanampalataya sa Kanya, magkakaroon ng ilaw. Yan. Tama ba?
Transparent ba? Kung ano yung nasa, okay, pakita ko sa inyo. Ano yung nakikita sa inyo? Wala, di ba? Kasi madilim eh. Merong isang taga JCTD pumunta sa inyo. Okay? May dala-dalang ano to? So yung body, kala mo wow. Pwede ako rito at mabibigyan ng supply yung needs ko. Amen. But that is not the truth. Kasi ang mata natin, sinungaling. Ang akala natin, kapag nag-charge tayo, nakita natin, wow, ano nakikita niyo sa kamay ko? Treasure. Amen? So, from there, sasabihin niyo, wow, dito na ako attend kasi ang babait nila, ang tao rito, galante or yung kailangan ko napupunuan. Pero uma-attend ka ng Bible, life group, nalalagyan ka ng salita ng Diyos. And that is what we are doing as a pastor. Yung light na nagmula doon sa Panginoon, yun yung tinetreasure natin. Hindi mo alam, unti-unti, nababago na ang kulay ng mundo mo. Binigyan ka ng salita ng Diyos, nag-Bible study ka, lahat yan pumunta sa puso mo. Now, the abundance of your heart, the mouth speak. Kaya ngayon, kapag hinalo na yan, makikita mo ang kakaibahan na ikaw ngayon ay meron ng liwanag na nagniningning because of the Word of God. Transparent ka na. Hindi ka na yung marumi. Kaya kahit anong lagay sa iyo ng devil, sorry maglaban na lang tayo mamaya. Okay? Hindi ka na marurumihan because of the Word of God. Amen. Kailangan mo ng vitamin C. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo ng vitamin C. Hindi ang mundo ang magbibigay ng liwanag sa iyo. It is the Word of God that will give you what you desire. Amen? Kaya kapag meron kang Kristo sa buhay mo, ang sabi roon, greater is He who is inside you, 1 John 4:4, than the devil who is in this world. 1 John 4:4 nga. Greater na ang nasa sayo. Bakit? That is the power of the Holy Word of God. The Spirit of the living God. Kaya nga, tingnan natin ang Matthew chapter 3 verse 11. Ano sabi ni John the Baptist dito? I indeed baptize you with water unto repentance. But he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Kaya yung baptism ng water, tinanggap nyo ang Panginoon through repentance. Makikita nyo na napaka-liwanag ng Bible. Nag-repent kayo, pero sabi nga ni John the Baptist, hindi yun ang salvation. Nagpalugbog ka, nag-repent ka, okay, nalinis ang kaluluwa mo. But, you will receive this baptism with the Holy Ghost. In John 1:14, lagay mo nga sa John 1:14, ang John 1:14 sinasabi rito,
And the Word was made flesh and dwell among us. And we beheld His glory. Ibig sabihin yung liwanag ng Diyos napasayo. Noong tinanggap mo yung Word, nagliwanag ang iyong paligid. Nawala na ang mata mo sa mundo. Na-focus na yan sa Word of God. Amen? Yung world, nawala na yung L, ginawa ng Word. Kaya hindi mo sasabihin sa akin na hindi ka holy. Magiging holy ka kasi nga, ang nasa sa iyo ay holy. Pero kapag wala sa iyo yung holiness na binigay ng Diyos, hindi ka pa pwedeng tawaging holy. Amen? Baka mahuli ka sa pagtakbo pagdating ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, no one will left behind. Darating na ang Panginoon, kasama ka. Amen? Ang pangalan mo ay nakasulat na sa libro ng buhay. Because Jesus Christ said, I am the life. Tingnan nga natin ng sinabi niya. In Luke 11:33, makikita sa iyo yung liwanag na yan. It is an internal light. No? Basahin natin. Want to go? No one when he had lighted a candle, putteth it in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that they which come in may see the light. Kapag ikaw ay Kristiyano na, huwag mong sasabihin na tao ka. Ay, pasensya ka na, nagkamali. Tao lang. Tao lang. No. Binago na ng Diyos kung sino ka. Hindi ka na tao, anak ka na ng Diyos. Yugyugin mo yung katabi mo, baka hindi niya pa alam. Anak ka na ng Diyos. When you receive Him, John 1:12, when you receive Him, you believe in His name, He gave you the power to become children of God. Wala na yung words na tao lang, pasensya ka na, tao lang, nagkakamali. No, pag sinabi mo yan, hindi mo pinahahalagahan ang salita ng Diyos. You understand? Pasensya ka na. Kamali ako, tao lang. Hindi mo na kailangan sabihin yon. Sabi ng Lord, be perfect, for the Father is perfect. Be holy, for the Father is holy. Hindi ka mahuhuli kapag nandiyan na ang Panginoon. Amen. Sa libo-libo o sa milyon nga na cell, active cell ng tatay mo, nakipag-unahan ka, nakipagbalyahan ka sa marami. Milyon yun. Million of cells. Doon sa embryo ng nanay mo, ikaw yung nakalusot. Mas mabibilis ngayon ang mga babae kaysa sa lalaki. Amen. Dumami ang babae, nangunti ang lalaki. No? Parang si Lydia de Vega, nauna ka. At ikaw ang binigyan ng buhay ng Diyos. Hindi ba dapat maging grateful ka doon? O dahil sa mga dumi na naranasan mo, hindi ka makapagpasalamat sa Diyos kasi nga walang salita na nagbibigay sa iyo ng buhay. Sabi ni Jesus Christ, your eyes is the lamp of your body. Verse 34. 11:34. Tingnan nga natin. 1 to go, 11:34.
and said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come Wait, and wait. see. Nasa dyan pala kayo. Nasa Luke ako. Luke 11:34. The light of the body is the eye. Therefore, when thine eye is single, thy whole body also is full of light. But when thine eye is evil, thy body also is full Pakilagay of mo nga darkness. sa NIV para hindi tayo nagtitwist. Yan. One to go again. Your eyes, Lamp of your body. When your eyes are good, your whole body also is full of light. But when they are bad, your body also is full of darkness. ano nakikita mo? Tingnan mo nga sa katabi mo. Ano nakikita mo? Kahit ano makita yung dumi dyan, malinis yan. Amen? Nilinis na yan ng Panginoon. Kaya kung ikaw titingin, nasa puso mo yun. Diba, puro pangit ang nakikita mo sa paligid mo, abay baka napakadilim ng iyong kalooban. Amen? Baka yun yung standard na binigay sa iyo ng mundo. Amen? Nakukuha nyo? Baka yun yung standard na kinalakihan nyo. Baka yung standard na yun, kaya ayaw mo o pinipilit mo sa sarili mo na ikaw yung tama dahil yun ang standard mo. Pero binago ka na ng Lord. By the Word of God, binigyan ka ng light. Ang standard ng Diyos, hindi standard ng tao. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa cross, Father, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ang alam ng mga Pariseo sa Judeces, nung pinako si Jesus Christ, wala na silang problema. Pero nagkamali sila. Nung mamatay ang flesh, ang spirit ay lumaganap. Ang liwanag ng Diyos ay napasayo. Amen? Hindi na yan aalis sa'yo. Ikaw lang ang magbibigay sa Kanya na para malungkot siya. The Spirit of God is with you. The Word of God is inside you. Now, paano pag nagkasala ako, Pastor? Aba, nakakakita ka na. Ano sabi ng Bible? Okay. Sabi ng Lord, dahil nakakakita ka na, where is it? In Matthew chapter 5 yata siya. Sorry ha. John chapter 8. Tingnan natin, John chapter 8, verse 12. Meron ka ng light of life. Okay? When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. The light of life. Now, next verse kayo po, 13. The Pharisees challenged him, Here you are, appearing as your own witness. Your testimony is not valid. Meron talagang kukontra, Okay? Verse 14. Sige po. Jesus answered, Even if I testify on my own behalf, my testimony is valid, for I know where I came from and where I am going. But you have no idea where I come from or where I am going. Now in verse 15, you people, sabi ni Jesus, judge by outward appearances. I do not judge anyone.
hindi tayo dapat maging judge. Amen? Dapat tayo, katulad ng ating Panginoon, umibig lang tayo kahit na ang nakikita natin ay hindi kaibig-ibig. Kasi feelings lang yan eh. Mata lang yan. Tenga lang yan. The truth will set you free. Sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. So, therefore, focus your eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. Andun yung pananampalataya mo. Wala dito sa nakikita natin. Lahat ng nakikita mo, temporary. Kahit nagkasama-sama tayo ngayon dito, bukas makalawa, wala na kayo dyan sa upuan nyo. Maaring nagpipreach na rin kayo ng gospel. Amen? Maaring kayo ay nasa Australia na pinadala na ng Lord doon. New Zealand, Singapore, Canada, USA. Panampalatayaan nyo, ang pangako ng Lord sa inyo, mangyayari. Amen? Do not focus on the worries in this world. Kaya yung opening verse natin, sabi roon, you have to master. Lagay nga natin sa Matthew chapter 6. Sabi sa verse 19, do not accumulate for yourself treasure upon earth, where moth and rust do corrupt, and where thieves break through and steal. Dito marami ngayon nai-scam. Bakit? Nakatutok doon sa Facebook. Hello? Nakatutok sa mundo. Amen? Paano kang hindi mai-scam? Ang daming fake news. Tapos ang daming hacker. Ang dami na marurunong sa computer. At daming marurunong artificially. Hello? Yun rito nag-AI. Wala namang kaso ron na maging moderno tayo. But do not neglect the Word of God. Parati tayong nakapokus sa Word. Because in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 20 nga, tingnan mo. Sabi rito ni Jesus Christ, lay yourself treasures in heaven. Tama ba yan? Where neither moth and rust do not corrupt, and where thieves do not break through or steal. Saan daw tayo dapat magbibigay ng panahon at oras? Sa salita ng Diyos. It is your treasure. Amen? I-treasure natin. Bigyan natin ng, paano mo may treasure ang salita ng Diyos? Aba kung paano mo tinetreasure yung mga mamahaling cellphone nyo, mamahaling mga sapatos, o paano nyo tinetreasure ang magagandang bagay dito sa mundo, mas pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, pagsalita na ng Diyos, ang giving mo, hindi ganito. Ang giving mo, yung pinakamababa. Sometimes, 5, 10. Anong treasure ang may bibigay mo sa sarili mo kung ganoon ang iniisip mo na treasure para sa iyo? Actually, ang binibigay natin, hindi kailangan ng Lord. Amen?
Kailangan mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, lahat ng binibigay mo sa Lord ay para sa iyo. Yan yung treasure na gusto ng Lord. Amen? Nakakabili ka ng hamburger. Magkano ngayon ang hamburger? Ha? Magkano? 20? Hinaluan mo pa ng soft drinks. Oh. Tapos may ice cream pa. Alam niyo ba sa Pilipinas, napakahirap kaya magkwenta. Lalo na pag marami kayo, no? Bagong dating ka, ikaw yung galing ng Dubai. Ay, wow. Andyan si Sheila, kararating lang. Grabe. Nagbakasyon. Ano gagawin? Abali ka, samahan natin. Hindi tayo masisiro dyan. Amen. Bakit? Galing ng Dubai eh. But the truth, wala ka. Pero because gusto mong ma-please ang tao, you will have to share what you receive. Share your blessing. Sabi mo sa katabi mo, share your blessing. Actually, it is not only the Word of God that you can share. Share your time. Share your love to them. Share. Marami kang pwedeng i-share. Hindi lang pera. Amen? Yun lang makasama mo, makausap mo, makakwentuhan mo isang tao na may halaga sa iyo. Dala-dala ang salita ng Diyos. You can share what you have. Amen? So, do not lay yourself treasure in this world, but lay up for yourself treasure in heaven where hindi ito kakalawangin at hindi ito mabubukbok. Where thieves, even thieves, will not going to rob it. Amen? Sino rito nagnakaw ng Bible sa kanyang katabi? O kaya yung Bible verse na lang, ninakaw mo. Akin na yung Bible verse mo. Yung pangako ng Diyos sa'yo, akin yan. Hindi yan sa'yo. No? Dating ng dilim, kinuha mo sa Kanya. Nananakaw ba yung Bible verse? Yung pangako ng Diyos sa katabi mo, kaya mo bang kunin? Pwede mong panghawakan din ang pangako ng Diyos. Halimbawa, ang pangako ng Diyos na sa katabi mo, ay, na ang ganda naman pangako ng Diyos sa iyo, kukunin ko rin yan. Kasi pantay-pantay tayong binigyan ng salita ng Diyos. Hindi yan para sa isang tao lang. Hindi yan para sa pastor lang. Hindi yan para sa isang leader lang. Kung tinatamasa ng isang tao nakikita mo, no, isang bishop kung saan nakakarating, no? Yung mga bishop natin, no, yung mga ina-idol natin, kung saan sila basta nakakarating. Pero nung maranasan ko yung kanilang ginagawa, mahirap pala. Wala kang tulog. Wala kang kain minsan. So, mahirap pala. Sabi ko, Lord, gusto ko mangaral na lang ng salita kung saan mo na lang ako papuntahin. It's like the Spirit of God. Wala siyang nest na katulad ng ibon. Wala siyang hole na pinupunta na katulad ng mga foxes. Ano meron siya? Ang salita ng Diyos. Kasi ang pagkain niya, John 4:34, my food is to do the will of the one who sent me and to finish it. Kaya nung sinabi niya, 33 years old pa lang siya, hindi siya umabot ng edad ni Pastor Don, sinabi niya, it is finished.
Kalahati ng edad ko. Malapit na. Sabi niya, it is finished. Kapag tapos na ang pinagagawa sa iyo ng Lord dito sa mundo, you can say it is finished. It is done. Kasi naipasa mo na ang pinagagawa ng Lord. Jesus Christ did it for His disciples. Yung naipasa niya, naituro niya sa mga disciple niya, pagbalik niya, sabi niya, kayo naman. John 20:21, peace be with you. The Father has sent me, therefore so I sent you. Yung ilaw na nakita niyo sa akin, yung liwanag na ibinigay ko sa inyo, pinapasa ko ngayon sa inyo. Another illustration, meron tayong mga kandila dyan. Pakibigay nga. Bigyan sila ng tigi-tigisa. Now, the same word that you have heard from Jesus Christ, yung narinig ko, na tinig niya, sabi ng Lord, okay, bigyan mo sila nito at i-demonstrate mo sa kanila kung ano ang kahalagahan ng bawat isa na nandito. Sabi mo sa katabi mo, you are more important than me. Sige. Okay. Ito uli, it represent you. Yung wax dyan, yung body mo. Yung maliit na tail na yan, yung nasa loob na yan, it represent your soul. Now your soul is dead. Wala kang Kristo, wala kang light, ikaw ay patay. Pakipatay nga ang ilaw. Meron na ba? Hindi naman lahat ko Okay, demonstration lang. Now, sinindihan ko ang light. Nagkaroon siya ng light ngayon. No? This candle now has the light. Kompleto na siya. The spirit, the soul, and the body. Now, para mai-transfer ko to, kasi mamamatay ako mawawala na rin ako sa mundo. Amen? So, kailangan i-transfer ko kung ano yung na-receive ko. Amen? Ita-transfer ko yan sa iyo, ita-transfer ko sa iyo hanggang sa maraming tao ang maliwanagan. The light now has become yan. Ngayon, ikaw na may ilaw, transfer mo rin doon sa mga wala pang ilaw. Right? And that is representing our light. Okay? Now, mawawala na itong ilaw na ito at ang ilaw ay magliliwanag sa bawat isa. Amen. Nakuha niyo yung idea na bakit sinabi ni Jesus Christ, I am the light of this world. Hanggat nandito siya sa world, may liwanag. Hanggat ang kanyang salita ay ipinapasa, pass forward sa mga tao na wala pang Kristo sa buhay, madilim ang paligid. But because of that light, because of you, used by the Word of God, hindi mamamatay ang liwanag. Yung liwanag na sinalita ng Diyos in Genesis chapter 1 verse 2, let there be light. Yan ikaw na nagliliwanag ngayon. Amen? Pakibukas na ang ilaw. Kasi ang light na yan ay importante. In
Psalm 119 verse 9, no? Saan yung light na yan? How can a young person maintain a pure life? By guarding it according to your instruction sa Word of God. With all my heart, sabi sa verse 10, I seek you. Do not allow me to stray from your commands. Verse 11, kayo po, basahin nyo. Want to go? Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Hanggat may ilaw ka, hanggat may Word of God ka sa iyong puso, hindi yan dudumi uli. Amen? Kasi yung Word ng Lord ang maglilinis sa inyong ilaw. Amen? Sa inyong daanan. Psalm 119 verse 105, sabi rito, the Word is a lamp. Okay, want to go. The word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Yang word na yan, patay nyo na, baka ano kayo. Yang word na yan, hanggat nasa sa inyong puso, hindi kayo maliligaw. May ilaw kayo eh. Amen? And sa John chapter 9 verse 39, sabi rito, ano sabi ni Jesus? Want to go? For judgment I have come into this world, so that those who do not see may gain their sight, See will become and the one who see may become blind. Verse 40, some of the Pharisees who were with him heard this and asked, we are not blind too, are we? Kasi marami silang alam eh. Amen? Hirap nung marami ng alam. No? Ayaw na maging matawag na bulag. And verse 41, ano sabi ni Jesus? Jesus said, if you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains. So tandaan natin, mabulag ka na sa mga bagay na nagpapasama sa puso mo. Maging maliwanag tayo sa salita ng Diyos. Amen? Lahat ng pumapasok sa tenga mo, pabayaan mo na, lumabas na. Kaya nga dalawa yan eh. Papasukin mo rito sa kaliwa, palabasin mo sa kanan. Papasukin mo sa kanan, palabasin mo na lang. Kaya dalawa rin ang butas ng ilong eh. Singitin mo na dito sa kabila. Isinga mo na lang sa kabila. Ang mata, takpan mo na lang yung isang mata mo. At least nakakakita ka pa. Amen. So, hindi ka magkakasala kapag ang puso mo ay malinis sa salita ng Diyos. Amen po ba? Sino rito ang may kasalanan pa? Taas nga kamay. Ha? Marami pa? We are still alive. Amen. Pero, ang life natin, temporary lang. Tandaan nyo, let your heart not be in trouble. Kasi ang sabi ng Lord, I have overcome the world. Amen. Sige nga, tayong lahat ay tumayo na.